Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video pa pag-uusapan natin yung panggagaslight ni Banat Bay sa mga kaibigan natin na loyalista vloggers. Ngayon, ganito po kasi, pumasok ako dito sa Mima issue na to kasi nakita ko yung kasama niya na si Jay Guevara na nagkakalat ng fake news tungkol daw dun sa Boss B na yon. Okay? Ngayon, etong tao na to, nanggagaslight pa. So ano po ba yung gaslighting? Yung ang may mali sila, tapos inisisi sa kabila. Kuha nyo, yun yung idea ng gaslighting. Pakinggan natin. Pahiya na naman po ang mga loyalistang vlogger. Okay. Alam mo kung bakit? Bakit? Ngayon, in-announce po ng PNP na yung Okay, so sasabihin niya dyan, yung kinamatay ni Mima ay hindi naman pala related sa DDS. Tuloy. pagkamatay ni Mima, yung kanilang vlogger na kasamahan, ay hindi naman DDS o Duterte o INC ang may pakana. Kung hindi dahil may utang siyang 8 million. Oo nga. So sabihan mo rin si Jay Guevara, Banat Bay. Sabihan mo si Jay Guevara na huwag magkalat ng fake news. Hindi ba dapat ang unan yung pinupulis ay yung mga sarili nyo? Bakit mo pinupuntosan yung mga loyalista vloggers? Kasi ang iniisip ko rito, unang pumasok sa utak ko rito si Boss Mike. 'Di ba? Kasi siya yung update ng update eh. 'Di ba? So, kung may problema ka doon sa tukuyin mo kung sino. Kasi marami rin na halimbawa si Jake Magnus, si especially si shoutouts kay kay Chris Ulo kasi sila sobra silang tutok na tutok dito sa balita na to, 'di ba? Meron nga mga sumunod pa sa Samar para makapaghatid ng balita doon, 'di ba? So si Koy TV, 'di ba? Shoutouts kay Koy. So ano yung pinupunto ko rito mga Lods? Ang pinupunto ko rito, hindi mo kami pwedeng sabihan na lahat kami ganyan yung galaw. Siguro meron silang may ibang information kang nakuha. Pero hindi mo pwedeng ipahid lahat yan sa amin. Kasi yung mismong kasama mo sa Banateros, documented to. Documented to mga Lods. Na yung mga kasamahan niya, nagkakalat ng fake news. Hindi ba yung Boss B, yung dapat yung Boss B talaga, yun ang talagang dapat na anuhin natin. Yung dapat ang totoo ang sabihan na i-debunk natin ng sagad. Hindi ba dapat you owe people an apology because of the mga sinasabi nyong yan? Di ba? Kakapal ng mukha. Sobrang kakapal ng mukha talaga mga Lods. Tuloy. Sa isang negosyante na magpartner sila, yun ang kanilang prime suspect. Oo, pero hindi pa tapos doon yung hindi pa tapos doon yung investigasyon. Meron pang marami pa yan, may mga middleman pa daw. Basta ang point niyan kasi marami yan, okay? Hindi lang yan isang tao. Okay? So ibig sabihin hindi pa conclusive yung hindi pa case close kasi case close lang yan kapag nasa korte na. Okay, nasa korte na lahat ng nasa sakote or ng mga suspect, di ba? Pero ang point dito kasi, kung ang nagagalit mo rito, kung nagagalit kayo rito kasi may nagkakalat ng fake news, hindi ba dapat magsimula sa inyo yan? Kasi kayo yung unang-unang nagkalat ng fake news tungkol doon sa Boss B. Alam nyo na kasi na wala naman kasing magkakaso sa inyo since wala na si Mima, ano pa ba magagawa natin, di ba? So kayo, paano yung Banat? Ito si Jay Guevara, di ba nakita naman natin lahat yan? So bakit ang may kasalanan yung mga loyalista vloggers? Ang masakit dito ang sisinungaling harap-harapan Pwede naman kasing wag kayong sumawsaw kung wala kayong alam. Pwede naman yun Pero anong ginawa nung isa nyong kasamahan? Hindi ba nagpapatiuna sa balita? Kala mo naman may tira talaga. Tapos ending malaman-laman, wala palang alam. Ay, tuloy. Ngayong oras na to, yan ang hirap kasi sa mga loyalistang vlogger Bobo kasi. Sino kaya yung nagkalat ng Boss B? Hindi ba dapat yun ang talagang ob-ob na walang kaalam-alam? Pag bobo, talagang mag-iimbento lang yan ng kung ano-ano. Di pasok na pasok sa inyo yun. Kaya siya yung nag-imbento ng Boss B hindi naman pala si Boss B. Di ba yung mga negosyante daw? Di yari kayo. Yari din kayo. Kung yari yung mga
loyalista, yari din kayo kasi nagkalat kayo ng balita. para magkaroon sila ng content. At syempre, para bayaran sila ng amo nila. Pag bobo Sino ba yung amo na yun? talaga, mahirap na yung ano yan, wala nang gamot yan. Anak kayo na Tama. Okay, mamaya may papakita ko sa inyo na matalino. English lang, hindi alam. Tuloy natin. ng wewe o gagawa-gawa kayo ng katarantaduhan tapos ibibintang nyo sa mga Duterte at sa INC. Nakakahiya kayo. Hindi ko kilala kung sino yung nagbintang sa doon sa isang religion, pero kilala ko yung mga tingin na akala nila mga dahil sa politika. And that is not wrong to think. Alam nyo kung bakit? Kasi sinabi, kung papakinggan nyo si PNP Chief Nartate, sinabi niya na tinitingnan natin lahat ng anggulo. Ibig sabihin, it's okay for you to think na it's political. Kasi hindi naman bago na may namamatay dahil sa paniniwalang political Hindi ba? Sino to? Si Percy Lapid Percy Lapid pala, di ba? So si Percy Lapid, nangyari yun dahil sa political na paniniwala niya. How about yung mga yung sa Ampatuan, di ba? May mga journalist doon na may ginawa na sila, tinegi silang lahat dahil yung sa politika na naman, di ba? So ibig sabihin hindi bago na may mayari dahil sa politika. Ilang DDS ba yung nagte-threat kay Mima araw-araw? Marami. Pag tinignan nyo, kahit sa akin, tingnan nyo yung inbox ko, dami niyan. Mamaya sa comment section, meron na naman. Bakit? Kasi mga walang modo Walang modo yung mga yan. Now, meron akong papakita sa inyo mga lods ko. Para lang, para lang, sabi niya kasi, mga ob-ob daw ang, tingnan natin, okay? Tingnan natin ng matatalino, okay? So, ito. Ito. Kilala nyo ba to? Teka lang ayan. Kilala nyo ba yan? Ito, matalino to. Pakinggan natin. Matalino to. Ulitin natin. Hindi ako kakayanin ng administrasyon kasi ang hug nyo lahat. Ano daw? Hug! Di kayo kakayanin ng administrasyon kasi ang ano daw? Magkapit na Wapakels. Ang Huge! Ito yung nagkakalat, mga lods, ng Boss B na hindi alam yung salitang huge. Okay? Yan, anong tawag dyan? Kung yung mga loyalista mga ob-ob, lalo naman to. Hindi po ba? O tuloy. ano yun? Magkapit na Wapakels. Snow utak ko Lalaki. Okay. Okay, so hindi niya alam yung huge. Ngayon, eto Banat Bay, tatanungin kita. Etong tao na ba to, marunong bumasa ng Ingles? Di ba? Yes, nasa Pilipinas tayo, pero anchor siya ng isa sa mga pinakamalaking network dito sa Pilipinas. Tama, di ba? Yun yung pinagyayabang niya. Siya daw ay isang anchor sa isa dito sa isa sa mga pinakamalaking network dito sa Pilipinas. Ang tanong dito, marunong ka ba magbasa ng Ingles? Bakit kanyo? Bakit kanyo siya Bakit kanyo kailangan siyang magbasa ng Ingles? Kasi alam mo dapat may dito dapat bago ka maging anchor. Dapat muna merong reading. Alam niyo yung, di ba pagka grade school ka, minsan papatayuin ka sa harap ng classroom tapos papabasahin ka ng isang page ng libro. Minsan Tagalog, minsan English. Gusto kong makita tong tao na to na magbasa ng isang page ng English or Tagalog na salitaan, di ba? Tingnan natin kung makakabasa siya. Tapos tsaka natin sabihin kung sino ba talaga yung ob-ob, yung mga loyalista o ito. Kasi ito yung nagkalat ng Boss B di ba? Ngayon pala, hindi pala niya alam yung salitang huge. Diyos ko Lord, huge lang di alam. Hindi ako kakayanin ng administrasyon kasi ang hug nyo lahat. Ano daw? Ang huge nyo lahat. Hindi kayo kakayanin ng administrasyon dahil ang huge nyo lahat. Ang lalaki nyo lahat, ibig sabihin nun, di ba? So, this is the person na sinasabi ni Banat Bay na may tira or eto yung
kumpira sa mga loyalista, ito yung ini-imply niya na mas matalino. Paano naging matalino yun? Siya yung nagkalat ng fake news sa una, di ba? So, ang nadidisappoint lang ako dito mga lods. Kasi, meron pa rin naniniwala dito sa tao na to, sa mga tao na to. Ganun talaga minsan sa social media, di ba? Parang kung imbis na tutukan mo, hanapin mo yung totoo, paminsan, ang hinahanap mo, yung gusto mo. Hindi dapat ganon. Sa paghahanap po ng katotohanan, dapat po lahat ng anggulo tinitingnan nyo. Ito pong kay Mima, hindi pa po ito case closed. Marami pa po yung anggulo na titignan. Hindi ko po sinasabi na tama si Banatbay, hindi ko rin sinasabi na mali siya sa ngayon. Ang sinasabi ko lang at sinasabi ng kapulisan, tingnan natin lahat. Okay? Tingnan natin yung anggulo na ganito, tingnan natin yung anggulo niyan. So sa ngayon, ang prevailing dahil po daw sa utang. Or sabi nga ni Boss Mike, baka sa negosyo, di ba? So marami pa po yan, hindi pa po tapos itong storya na to. Ang point lang po kasi nito, nagiging tampulan po ito ng political drama between the Marcos loyalists and the DDS na dapat hindi naman talaga. Ako gusto kong gumit na rito eh. Kaso pumipake news tong mga tao na to at nang nanawag pa silang mga ob-ob. Anong tawag mo dyan? Hindi marunong mag-Ingles. Yun lang naman po, gege mga lod.